Maligayang pababalik sa Tagalog Movie Recap, isa na namang magandang pelikula ang aking i-recap ngayon, so sit back, relax, and enjoy. Ang pelikulang aking i-recap ay tinatawag na We Bury the Dead, 2024, isang pelikulang zombie survival horror at thriller na siguradong magugulat ka sa mga eksena na magaganap. Ang pelikula ay tungkol sa aksidenteng pinasabog ng Amerika ang isang eksperimental na sandata sa lugar ng Tasmania. Nawasak ang lungsod at ang mga biktima ng pagsabog ay naging mga zombie. Ang mga patay ay hindi lamang bumabangon, sila ay naghahunt ng mga tao. Kaya naman inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel, at pindutin ang bell, at mag-iwan ng like para makatanggap ng pinakamagagandang recaps. Nagsisimula ang pelikula sa kasal nina Eva at Mitch. Isang sandali na tila puno ng kaligayahan at malalim na pagmamahalan. Ngunit ang kagalakang ito ay biglang nawasak nang tumugtog ang isang recording ng isang tawag mula kay Eva habang isinasagawa ang seremonya. Umalingaw-ngaw ang kanyang nanginginig na boses habang siya ay nasa estado ng takot at kawalan ng pag-asa, nagmamakaawa para sa tugon mula sa isang taong tila malayo. Sa recording, ipinapakita na winasak ng malalakas na pagsabog ng bomba ang Amerika malapit sa baybayin ng Tasmania, at iniulat na humigit kumulang 500,000 katao ang nasawi sa trahedyang pangyayaring iyon. Matapos mangyari ang sakuna na ito, nagpasya si Eva na sumakay ng eroplano patungong Tasmania sa desperadong paghahanap sa kanyang asawa. Ang iba pang mga pasahero ay may parehong pag-asa, lahat ay kumakapit sa ideya na ang kanilang mga mahal sa buhay ay maaaring buhay pa sa kabila ng hindi masabi na kakilakilabot na nangyari na. Nilinaw ng balita na isang napakalakas na shockwave ang nakaapekto sa nervous system ng mga tao, na nagresulta sa isang avalanche ng mga pagkamatay. Pagdating sa isla, nagboluntaryo si Eva para sa mga operasyon sa paghahanap ng mga bangkay. Sa isang counter, sinabi sa kanya ng isang opisyal na hindi pa rin siya maaaring magpatuloy patimog dahil ang lugar ay nananatiling nilalamon ng apoy at pagkawasak. Bilang isang doktor, iginiit ni Eva na maaaring kailanganin siya roon. At nang marinig ito, isiniwalat ng opisyal na may isinasagawa ng operasyon para sa paghahanap ng mga bangkay, na nagtulak sa kanya na opisyal na magboluntaryo. Kalaunan ay kinumpirma ng isang kapitan na totoo ang mga tsismis na ang mga patay ay nabubuhay muli at hahawakan ng hukbo ang mga ganitong kaso kung sakaling makatagpo sila. Binalaan din siya nito na ang mga nabuhay na muling biktima na ito ay gumagalaw ng mabagal at hindi organisado. Habang nakikinig si Eva, bumalat sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang buhay kasama si Mitch, na nagpapaalala sa mga sandali ng kaligayahan at sa pagmamahalan na kanilang pinagsaluhan. Habang nasa bus, isang lalaking kinakabahan ang nagtanong sa isang sundalo kung talagang buhay pa ang mga patay. Gayunpaman, iwinaksi ng sundalo ang pagdududa, at nagbigay ng isang walang kabuluhang katiyakan na magiging maayos ang lahat at paparating na ang tulong. Habang dumadaan ang bus sa mga nasusunog na bahay at isang lungsod na nawasak, sa wakas ay natapos na ang mahabang paglalakbay. Nakarating ang grupo sa kanilang destinasyon at lahat ng mga boluntaryo ay nagsimulang maghanap ng mga bangkay upang mailibing sila ng may dignidad. Si Eva, kasama ang ilan pang mga dedikadong boluntaryo, ay pumasok sa inabandonang tahanan ng pamilya Smith. Pinagmasdan niya ang mga lumang litrato ng pamilya at natagpuan ang kanyang sarili na naghahanap sa mga anino ng mga muling nabuhay na bangkay. Nang maglakas loob siyang tumingin sa bintana, isang lamig ang damaloy sa kanyang katawan. Ilang mga bangkay ang nakakalat sa bakuran sa isang malalang estado ng pagkabulok. Matapos mapagtanto ang bigat ng sitwasyon, tinulungan niya ang isa pang babae na makuha ang mga bangkay. Ngunit ang babae ay mabilis na nabigla sa kakilakilabot ng eksena at kalaunan ay umatras, na gumagawa ng dahilan upang huminto. Ang mga litrato ng mga patay ay kinokolekta para sa pagproseso habang ang ibang mga boluntaryo ay walang pagod na nagtatrabaho sa paligid ni Eva, na lumilikha ng isang kapaligirang puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Sa panahong ito, nakilala ni Eva ang isa pang boluntaryo na nagngangalang Clay, na parehong nakatuon sa gawain. Di nagtagal, makikitang magkasama sina Eva at Clay, kinukuha ang mga bangkay mula sa iba't ibang bahay, sinusubukang harapin ang brutal na katotohanan sa kanilang paligid. Si Eva ay nakasuot ng protection na mask habang si Clay ay nagtatrabaho ng wala nito, na nagpapakita ng pagkakaiba sa kanilang mga diskarte sa sitwasyon. Nasaksihan ni Eva ang sakit ng mga taong nilulukob ng kalungkutan. Yaong mga nawala ng kanilang mga mahal sa buhay sa panahon ng sakuna na ito na hindi maintindihan.
Matapos ang ilang araw ng nakapangingilabot at nakakapagod na gawain ito, nahihirapan silang igalaw ang mabigat na katawan ng isang malaking babaeng. Nang mapansin ni Ava ang litrato sa kasal ng babae, nagdulot ito ng sunod-sunod na alaala ng sarili niyang kasal kay Mitch. Sa kabila ng lahat, ang mga boluntaryo ay nagtutulungan, nagsasalo-salo sa pagkain at mga sandali, sinusubukang makahanap ng kahit kaunting normal na pakiramdam sa gitna ng kaguluhan. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, napansin ni Ava ang isang crib ng sanggol, na masakit na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalan ng kakayahang magbuntis. Pagpasok niya sa mas malalim na bahagi ng garahe ng isang bahay, nakita niya ang mga madugong bakas ng paa na papasok sa loob. Pagkatapos ay nakita niya ang isang babaeng nagtatago doon, na halos naging zombie. Tinawag ni Ava si Clay, na nagpaputok ng flare upang alertuhan ang mga sundalo. Nagkatitigan sila ng babae, halo-halong habag at takot ang bumalat sa kanya. At ilang sandali pa, dumating ang mga sundalo at pinatay siya. Pagkatapos, nakitang nag-aalay ng mga panalangin ang mga pari para sa mga patay bago itapon ang mga bangkay sa isang malalim na hukay para ilibing. Pinanood ni na Ava at Clay ang eksena, walang magawa at nilulukob ng kalungkutan. Kahit gabi na, patuloy ang operasyon ng hukbo sa paghahanap gamit ang mga eroplano, isang tanda ng laki ng trahedya. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling determinado si Ava na makarating sa Woodbridge Enso Resort, kung saan nanunuluyan si Mitch. Tiningnan niya ang mapa at napagtanto niyang halos 200 milya ang layo ng resort. Ngunit gaano man katagal ang paglalakbay, nanatili siyang determinado na hanapin ang kanyang minamahal na asawa. Nang gabing yun, nakarinig si Ava ng mga ingay mula sa ibaba. At nang marating niya ang hagdanan, nakita niya ang mga taong tumatakbo sa takot. Tumakbo siya patungo sa kusina na sinusubukang tumakas. Ngunit sa labas, nakita siya ng isang opisyal ng militar, tinawag siya, at inutusan siyang bumalik sa kanyang silid at magpahinga. Pagkatapos noon, lumipat ang eksena sa isang salo-salo. Habang ang iba ay umiinom, nagdiriwang, at sinusubukang kalimutan ang kilabot sa kanilang paligid, si Ava ay umupo sa tabi ni Clay. Inalok niya ito ng inumin at sinimulan ng isang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit ito pumunta sa Hobart. Sinabi ni Ava na ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa isang bayan na tinatawag na Woodbridge. Binanggit din niya ang babaeng natagpuan nila sa garahe, iginiit na hindi siya ganap na parang isang zombie, mayroon pa ring bakas ng pagkatao sa kanya. Gayunpaman, naniniwala si Clay na lahat ay patay na. Kalaunan, habang pabalik si Ava sa loob ng bahay, bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili na nakaharap kay Mitch, na ngayon ay ganap na naging isang zombie na marahas na umatake sa kanya. Nagising si Ava at napagtanto na isa lamang itong nakababahalang bangungot. Tumingin siya sa bintana at natuklasan na kinabukasan na pala ng umaga. Pagkalipas ng isang oras, pumasok sina Ava at Clay sa isang malaking abandonadong garahe. Natuwa si Clay nang makita niya ang mga motorsiklo, ngunit natuklasan ni Ava ang ilang mga tao na namatay habang nagpa-party doon. Nalaman niya na si Clay ay dating sumasakay sa motorsiklo at iminungkahi na maaari nilang mapuntahan ang Woodbridge gamit ang mga motorsiklo, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong sumakay muli. Ipinakita ni Ava kay Clay ang ruta patungong Woodbridge sa isang mapa. Sa sandaling yun, isang babae ang biglang nagkamalay, na naging isang zombie na. Pumayag si Clay sa plano at naghanap ng panggatong habang sinusuri ni Ava ang mga damit ng isang patay na babae. Sa loob, nakasalubong niya ang isang babaeng zombie na gumagawa ng nakakagambalang ingay habang nakanganga ang mga ngipin. Napagtanto ni Clay na mapanganib na malapit si Ava sa mga zombie at agad siyang binalaan na lumayo. Pagbalik ni Clay, nagawa nilang makalusot sa hukbo, kunin ang motorsiklo, at makatakas, nag-drive sa mga highway na puno ng mga sirang sasakyan. Binilisan ni Clay ang takbo ng buong bilis, dala ng adrenaline, ngunit biglang nasira ng husto nang mapansin niya ang presensya ng mga sasakyang militar sa unahan. Nagtago sila sa likod ng isang kotse habang nakikita ni Ava ang isang zombie na nilalang na papalapit sa kanya. Nang malapit na siyang sakta ng nilalang, pinaputukan ito ng hukbo. Nang tiningnan ni Ava ang bumagsak na zombie, sandali niyang nakita si Mitch sa loob nito, ngunit nilinaw niya na sa katotohanan, ibang tao ito, hindi si Mitch. Habang papalapit sila sa lugar ng pagsabog ng bomba, ang lahat ng nasa paligid nila ay natatakpan ng abo at mga kalat. Ang lupa ay naging mga guho na lamang,
Huminto ang dalawa upang magpakarga ng gasolina sa kanilang motorsiko sa isang desyerto na lugar nang mapansin nila ang isang zombie na nilalang na papalapit sa kanila. Agad silang sumakay sa motorsiklo at mabilis na nagmaneho sa makapal na ulap ng usok. Sa likuran nila, isang zombie ang gumapang sa lupa, ngunit nakatakas sina Ava at Clay at kalaunan ay nakarating sa lungsod ng Hobart, na ngayon ay malubhang nawasak at nasusunog pa rin. Huminto silang muli upang magpakarga ng gasolina at pumasok sa isang kalapit na tindahan kung saan nakakalat ang mga bangkay. Pareho silang naghugas ng kanilang mga mukha ng tubig, sinusubukang linisin ang kanilang mga sarili mula sa dumi at kakilakilabot na kanilang nasaksihan. Si Clay ay ganap na pagod, ang kanyang katawan ay naninigas sa sakit, at si Ava, bilang isang physiotherapist, ay tumulong na paginhawahin ang kanyang masakit na mga kalamnan. Bigla, isang malaki at nakakatakot na zombie na nilalang ang sumugod sa kanila ng buong bilis. Sinubukan ni Clay na labanan ito, ngunit habang papalapit ang zombie, tila tiyak na pareho silang mamamatay sa sandaling iyon. Sa huling sandali, isang sundalong nagngangalang Riley ang lumitaw at binaril ang nilalang, na nagligtas ng kanilang buhay. Nang hindi pa din namamatay ang zombie, tinapos ito ni Riley sa pamamagitan ng isang mabilis at mapagpasyang saksak. Pagkatapos ay tinanong ni Riley kung bakit sila naroon. Ipinaliwanag ni Ava ang kanyang misyon sa pagbawi ng katawan at isiniwalat na hinahanap niya ang kanyang asawa. Ikinulong ng sundalo si Ava sa isang silid at dinala si Clay para sa interogasyon. Mag-isa, napaiyak si Ava, naalala kung paano unti-unting nasira ang kanyang relasyon kay Mitch sa paglipas ng panahon. Kalaunan ay nakatulog siya, ngunit nagising lamang sa pamamagitan ng mapilit na mga yabag. Nang tumakbo si Ava upang tumingin, bumalik si Riley ng mag-isa at sinabi sa kanya na nakatakas si Clay, na iniwan siyang mag-isa, na siyang nagpalungkot sa kanya. Nangako si Riley na tutulungan si Ava na makarating sa Woodbridge, at atubili siyang sumang-ayon, dahil alam niyang ito na lamang ang kanyang pagkakataon. Isinama ng sundalo si Ava. Gayunpaman, habang nasa biyahe, binanggit ni Riley na kailangan niyang dumaan sa kanyang bahay upang kunin ang ilang gamit na nagpabalisa kay Ava. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa lugar ng Bluebird. Pagdating sa bahay nito, inanyayahan ni Riley si Ava sa loob para sa hapunan, isang alok na lalong nagpatindi ng kanyang hinala. Habang kumakain, napansin ni Ava ang mga litrato ng pamilya ni Riley na nakadisplay sa mesa, na lalong nagpatindi ng kanyang pag-aalala tungkol sa mga intensyon nito. Isiniwalat ni Riley na ang kanyang asawang si Katie ay 8 buwang buntis at 2 linggo na lamang ang natitira bago manganak nang mangyari ang sakuna. Sinabi ng sundalo na umuwi siya sakay ng helikopter ngunit nadatnan niyang patay na ang kanyang asawa. Siya mismo ang naglibing sa kanya sa isang puntod, na nagpatibay sa kanyang mga emosyonal. Nang tanungin ni Ava kung kailan sila aalis patungong Woodbridge, sumagot si Riley na aalis sila, ngunit kung papayag lamang siya sa isang partikular na kondisyon. Kalaunan, isinuot ni Ava ang damit ng asawa ni Riley, ngunit tumanggi siyang isuot ang kanyang singsing, isang simbolo ng pagsasama na ayaw niyang tanggapin. Pumasok si Riley sa silid at sinabi ang kanyang kondisyon. Gusto niyang sumayaw ito kasama niya. Habang sumasayaw sila, binahan ni Ava ang mga alaala ng isang romantikong sayaw na minsan nilang pinagsaluhan ni Mitch, na naging dahilan upang malunod siya sa nostalgia. At saglit, tila sumasayaw siya kasama ang kanyang asawa sa halip na si Riley, isang bagay na nagpapalakas sa kanya sa emosyonal na aspeto. Bigla, napansin ni Riley na hindi suot ni Ava ang singsing at iginiit na isuot niya ito at sumayaw muli. Tumanggi si Ava, sinabing sapat na ang nagawa niya at hindi siya komportable. Nang pilitin siya ni Riley, hinampas ni Ava ang ulo nito at tumakas sa isang silid ng may takot, nilock at hinaranggan ng pinto sa likuran niya. Sa loob, natuklasan niya ang katawan ng asawa ni Riley na nakahiga sa kama. At ang katotohanan ng kanyang sitwasyon ay lalong naging nakakatakot. Sa labas, iginiit ni Riley na ang kanyang asawa ay zombie na at magigising sa lalong madaling panahon. Nagmamakaawa kay Ava na buksan ang pinto. Nakatakas si Ava sa bintana at nakita ang isang set ng mga susi sa isang mesa sa sala. Nakita siya ni Riley mula sa hagdanan at galit na hinabol siya. Nagtago si Ava sa garahe, ngunit sinundan siya ni Riley gamit ang isang flashlight. Habang kumakalat ang liwanag, kinilabutan si Ava nang makita ang ilang babaeng zombie na nakakadena sa loob ng garahe. May mga chart at sukat na nakasabit sa malapit, na naglilista ng mga pangalan, edad, at mga detalye,
na nagpapakita ng kakilakilabot na katotohanan tungkol sa mga eksperimento ni Riley. Nagiging malinaw na ikinulong ni Riley ang mga babaeng zombie na ito. At malamang na si Ava ang susunod niyang biktima. Gulat ngunit kalmado, tinanggal ni Ava ang kanyang singsing at lumapit kay Riley, nagkunwaring gusto niyang makipagbalikan at umakto bilang asawa nito. Inaangkin niya na nawala niya ang singsing at inalok na kunin ito, sinusubukang bumili ng oras. Habang papalapit si Riley, itinuon ni Ava ang pansin sa mga susi na nakasabit sa kanyang tagiliran. Bigla, inilabas niya ang isang nakatagong gunting at sinaksak ito hanggang sa mamatay, na nagtapos sa isang desperadong pagkilos ng kaligtasan. Kinuha ni Ava ang mga susi, pinaandar ang sasakyan ngunit nakita niya ang buntis na asawa ni Riley, si Katie, na nakatayo sa harap, isang multo mula sa kanyang nakaraan. Hindi siya pinansin ni Ava at binilisan ang sasakyan, at tumataas ang tensyon sa bawat segundo. Habang tumatakas siya, naalala ni Ava ang isang masakit na alaala bago ang sakuna. Isang sandali kung kailan sila nagtalo ni Mitch habang naghahanda itong umalis patungong Tasmania. Gusto sanang ihatid siya ni Ava sa airport, ngunit tumanggi si Mitch, tiniyak sa kanya na babalik ito sa loob ng 1 linggo. Mga salitang ngayon ay umalingaw sa isang mapaminsalang kawalan ng katiyakan habang tila madilim ang hinaharap. Balik sa kasalukuyan, nagising si Ava sa loob ng kanyang sasakyan ng madaling araw, ang liwanag ng umaga ay tumatagos sa mga bintana. Lumabas siya, hinawakan ang kanyang sandata, at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungong Woodbridge. Determinadong huwag sumuko, isang zombie ang biglang tumakbo palapit sa kanya. At nagulat, natisod siya sa isang bangkay, dahilan para mahulog ang kanyang palakol. Nagtago siya sa loob ng isang sasakyan, ngunit sinundan siya ng zombie papasok, gamit ang isang bagay na natagpuan niya sa kanyang kamay, nagawa ni Ava na patayin ang nilalang, ngunit mataas ang emosyonal na kapalit. Habang sumusulong siya, nakasalubong ni Ava ang isang camping van na naglalaman ng mga bangkay ng isang buong pamilya. Ang kalungkutan ng sandaling yun ay tumatagos sa kanyang puso. Nang gabing yun, muling nabuhay ang ama, at nang imbestigahan ni Ava ang tunog, nakita niya itong mahinahong naguhukay ng libingan. Tila siya ay mapayapa, halos tao, at tinulungan siya ni Ava na ilibing ang kanyang pamilya, isang gawa ng habag sa gitna ng trahedya. Sa kanya, nakikita niya ang mga refleksyon ni Mitch, na nagpapalakas sa kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang asawa. Pagkatapos ng libing, hiniling ng lalaki kay Ava na wakasan ang kanyang buhay. Sa isang sandali ng tahimik na habag, ginawa niya ito gamit ang kanyang palakol. Inilibing siya sa tabi ng kanyang pamilya at inilagay ang kanilang litrato sa puntod, isang kilos ng paggalang at kalungkutan. Kalaunan, narating ni Ava ang Enso Resort kung saan agad na namatay ang mga tao, nanigas sa kanilang mga huling sandali ng buhay. Napansin niya ang isang empleyado na naging zombie, ngunit sinasadyang piniling huwag pansinin siya at dumiretso sa silid ni Mitch. Doon niya natagpuan si Mitch na patay sa tabi ng kama. Ang balat nito ay nasunog at nangingitim dahil sa pagkawasak. Natagpuan ni Ava ang ID ng isang dalaga at napagtanto niyang tinanggal ang singsing sa kasal ni Mitch at naiwan sa banyo. Malinaw na senyales ng pagtataksil. Lubos na nalungkot, pinuri ni Ava ang kanyang karibal matapos makita ang kanyang larawan, sinasabing maganda siya. Habang may luha sa kanyang mga mata, nagmakaawa si Ava kay Mitch na gumising at sagutin ang kanyang mga tanong. Ngunit nakaranas na ng kamatayan si Mitch. Matapos ipagkanulo si Ava, dalhin ang kanyang mga sikreto at ang kanyang sariling buhay sa kabilang buhay. Sa sandaling yun ng sakit, lumitaw si Clay at sinamahan siya. Magkasamang umupo ang dalawa sa tabi ng dagat kung saan ibinunyag ni Ava ang tungkol sa kanyang mga problema kay Mitch, ang kanyang pakikipagtalik sa labas ng kasal, at kung paano niya inamin ang lahat sa kanya bago siya umalis patungong Tasmania, umaasang mailigtas ang kanilang kasal. Ibinahagi rin ni Clay ang kanyang sariling pagdurusa, ipinaliwanag kung paano ayaw nang manatili sa kanya ng kanyang asawa at anak na babae, isang sakit na tumatagos sa pagitan nila. Pagkatapos ng pagpapalitan ng mga kumpidensyal na bagay na ito, magkasama silang nagpalipas ng gabi sa resort, lumalangoy, umiinom, at naninigarilyo, sinusubukang pansamantalang takasan ang mapait na katotohanan. Sa huli, nagpasya si Ava na magpaalam kay Mitch ng may dignidad. Mabigat ang loob niya, tinanggal niya ang kanyang singsing, at magkasama, sinubukan nilang itulak ang katawan ni Mitch sa dagat. Si Clay, sa labis na paghihirap,
ay naduduwal at samuka sa bangkay, isang tanda ng bigat na dala nilang dalawa. Inilagay nila ang katawan ni Mitch sa isang bangka at hinayaan itong lumutang sa malawak na karagatan, isinusuko ito sa tadhana. Pauwi na galing sa Bluebird, nakita nina Eva at Clay si Katie na nakatayo sa gitna ng kalsada, isang tanawing pumupukaw ng magkahalong pag-asa at takot. Lumabas si Eva ng sasakyan. Hindi nabuntis si Katie at may mantsa ng dugo ang kanyang damit. Pinagmasdan siyang mabuti ni Eva, ramdam ang tensyonadong katahimikan habang nararamdaman niyang may itinuturo si Katie. Habang naglalakad palayo si Katie, tumakbo si Eva sa direksyong itinuro at nakita ang isang bagong silang na nakahiga sa mga bato. Habang may luha sa kanyang mga mata, kinarga ni Eva ang sanggol. At sa marupok na kislap ng buhay na ito, natapos ang pelikula, na sumisimbolo ng pag-asa sa gitna ng trahedya.